Si Gina ay may malaking phobia sa apoy. Paano ba naman kasi? Ang kanyang mga magulang at kapatid ay nasawi rito. Kaya naman maagang naulila sa buhay ang dalaga. Mag-isa na lamang siyang naninirahan sa narerentahan niyang bahay. At kung kakain na siya, ay hindi siya nagluluto sapagkat bumibili na lamang siya sa karinderya dahil nga sa takot niya sa apoy. Kaya ganawa na lamang palagi ang kanyang ginagawa. Kahit matagal na panahon nang nasawi ang kanyang pamilya, ay napakasakit pa rin at parang sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Pero kahit ganoon, ay nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang buhay. Kumakayod siya para buhayin ang kanyang sarili. Kahit malungkot, ay kinakaya pa rin niya na mamuhay ng mag-isa. Kahit nga kaibigan ay wala siya dahil siya rin ay isang mahiyaing tao. Bahay hanggang trabaho lamang ang destinasyon niya araw-araw. Hindi siya gumagala. Mas gusto pa niyang palagi na lamang siyang nasa bahay. Hanggang sa isang araw, ay may nakilala siyang binata. Ang pangalan nito ay Jornel. Nakilala niya ito sa pinagbibilhan niya ng karinderya. Natanong siya nito, "Huwag mo sanang mamasamain yung tanong ko, misa. Pero, nagluluto ka rin ba sa bahay ninyo?" Hindi. Kaya nga ako bumibili dito eh. Ni minsan ay hindi ako nakapagluto. Teka, nasaan na ba si Aling Beth? Dati siya yung nagbabantay dito sa tindahan ah. Tugon at tanong naman ni Gina. Nanay ko siya. Nagpapahinga lang siya ngayon. Noong nakaraan kasi tumaas ang dugo niya. Kaya ako na lang muna ang pumalit sa kanya. Teka, bakit ayaw mong magluto? Biglang nangunot ang noo ni Gina habang nagsasabi ng, "Wala ka na ron. Ang dami-dami mong tanong. O yan ang bayad ko. Uuwi na ako sa amin." "Nagtatanong lang naman ako. Huwag ka namang magalit oh." Tugon naman ni Jornel. Tuloy-tuloy namang naglakad ang dalaga papalayo sa lugar na iyon habang bitbit ang kanyang ipinamili. Sa totoo lang, ay ayaw niya ng pag-usapan pa ang patungkol sa apoy. Kaya talaga namang umiinit ang ulo niya kapag sumasagi iyon sa kanyang isipan. Pambihirang lalaki yun. Marami namang pwedeng itanong yun pa. Bakit? Ano bang paki niya kung takot ako sa apoy? Lumuluwang sambit niya. Naaalala na naman niya ang patungkol sa masaklap na nangyari sa kanyang pamilya. Kung saan ay siya lang ang nakalabas ng bahay. Samantalang ang mga ito ay hindi niya nailigtas. Natrap ang mga ito sa sunog. Umiiyak na lamang siya ng mga oras na iyon. Nawala na siya ng ganang kumain, kaya't inilagay niya na lamang ang pagkain sa refrigerator. Napagpasyahan niya na lamang na bukas na lamang ito kainin. Sa tuwing naaalala kasi niya iyon, nawawalan siya ng lakas dahil sa sobrang trauma niya. Kinabukasan, muli siyang bumili sa karinderya na iyon. Nagulat siya nang humingi sa kanya ng tawad si Jornel. "Pasensya ka na nga pala sa nasabi ko kahapon ha. Nabanggit na ni Mama ang patungkol roon. Naiintindihan kita, Gina. Ngayon ko lang nalaman eh, kaya patawad. Sa Maynila ako nangungupahan at dahil bakasyon naman sa universidad, kaya ako lang dito at tumutulong kay Mama." Napangiti naman si Gina habang nagsasabi ng, "Ayos na yun sa akin. Huwag mo na yung ulitin ha. Pa-order nga ako ng sinigang na baboy at kanin." Napangiti na rin ng matamis si Jornel. "Take out ba or dine in?" Agad naman na tumugon ang dalaga habang tumatawa. "Syempre take out. Alam mo na dapat yun." Mula nga noon, ay naging magkaibigan na silang dalawa. Minsan pa nga ay nagkakahiyaan silang lumabas. Gaya ng gabing iyon. Nasa tapat sila ng bahay ni Jornel at silang dalawa na lamang ang nagdi-dinner. "Bakit ayaw mong bumalik sa pag-aaral, Gina?" Sambit niyang binata. "Gusto ko man, Jornel. Pero alam mo naman na maraming gastusin sa bahay, hindi ba? Kaya inuuna ko na muna ang pag-work. Nagpaplano rin naman ako para bumalik sa pag-aaral." "Well, tama ka rin naman. Teka, may boyfriend ka na ba?" Tanong ni Jornel. Hindi ka agad dito nasagot ni Gina. Pero sa bandang huli, ay nagsalita na siya. "Wala pa. Teka, bakit mo naman natanong ang bagay na yan ha?" "Wala lang. Natanong ko lang." Agad namang tugon ni Jornel. "Sige, ipagpatuloy na lang natin ang pagkain. Hinanda ito ni Mama para sa ating dalawa eh."
Dagdag pa ng binata. Dahil dito ay tuloy-tuloy nga na sumubo ng pagkain si Gina. Nakasilip naman sa bintana si Aling Beth at si Mang Nestor. Ikaw bang may pakana niyan ha, mahal? Nakangiting tanong ni Mang Nestor. Oo, yan kasi ang pakiusap ng anak nating mahal. Sa totoo lang, ideya niya yan. May gusto kasi siya sa babae at yan ang unang step niya para mapalapit sa babae. Nakangiting tugon naman ni Aling Beth. Napabuntong hininga naman si Mang Nestor. Nasa likuran siya ng ginang at niyakap niya ito habang nagsabi ng, kahit nag-aaral pa ang anak natin, hindi ko siya pipigilan. Minsan lang siya lumigaya ng gaya ng ganyan. Kaya't ipapaubaya ko na lamang sa kanyang pagkakataon na yan. Napatango na lamang si Aling Beth sa sinabi ng asawa. Samantala noong matapos ng kumain ng binata at dalaga, nagsindi ng sigarilyo si Jornel. Dahil dito ay talaga namang nanghina si Gina. Napansin naman niya na Jornel, kaya't agad niyang pinatay ang sigarilyo at tinanong ang babae. Ayos ka lang ba, Gina? Pasensya ka na, nakalimutan ko kasi. Kahit pala sa apoy ng lighter ay nanghihina ka. Napahawak sa noo ang dalaga. Iniinda nito ang pagkahilo. Sinabi mo pa, kahit hanggat maaari, kapag nasa harapan mo ako, huwag na huwag kang magpapakita sa akin ng apoy. Opo ma'am, hindi na po. Pasensya na po talaga. Tugon ni Jornel na may halong pagbibiro. Nang sa ganon, ay gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Mabuti na lamang ay agad ring kumalma ang dalaga. Sa isang iglap, ay nawala na ang kanyang pagkahilo. Hindi mo sa akin nabanggit na may bisyo ka pala. Huwag ka nang maninigarilyo. Makakasamayan sa kalusugan mo. At sige kahikli ang buhay mo. Gusto mo ba talagang humaba ang buhay mo ha? Sambit ni Gina. Siyempre naman gusto ko. Na-impluensyahan lang kasi ako ng mga barkada ko. Pero huwag kang mag-alala. Unti-unti tatanggalin ko na ang bisyo ko na ito. Napangiti si Gina habang nagsasabi ng, mabuti naman kung ganon. Marami pa silang pinag-usapan. Hanggang sa umuwi na nga rin sila ni Gina sa kanila. May pasok pa kasi siya sa trabaho bukas at ayaw niyang malate. Masyado niya kasing pinagbubutihan ng pagtatrabaho. Umaasa kasi siya na mapapansin ito ng kanilang amo at siya ay mapopromote. Nang humiga na nga sa kama si Gina, ay may naibulong siya sa kanyang sarili. Sana nga ay malis mo na ang bisyo mo, Jornel. Sayang ka, gwapo ka sana at mabait. Kaso nga lang ayaw ko sa may mga nagbibisyo. Lalo na't may malaking kinalaman rin sa apoy ang sigarilyo. Inaamin ni Gina na nahuhulog na rin ang kanyang loob kay Jornel. Kaya tumaasa siya na gagawin talaga iyon ng binata. Hanggang sa dumating ulit ang araw ng kanilang pagkikita. Nangyari iyon noong naglalabas ng mga basura si Gina. Napadaan lang nito si Jornel. Kailangan mo ba ng tulong, Gina? Mukhang marami kang basura ngayon ah. Napasulyap ang babae at napangiti siya nang makita ang binata. Oo, marami akong basura eh. Pero hindi sa akin ito, sa landlady. Matagal nang nakatambak sa warehouse. Pinapasuyo lang sa akin. Tutulungan mo ko? Well, ikaw ang bahala. Yun nga ang ginawa ng binata. Tinulungan niya ang dalaga. Hanggang sa matapos na nila ang kanilang ginagawa. Teka Gina, may pasok ka ba ngayon sa trabaho? Wala eh. Day off ko ngayon. Kaya nga inaasikaso ko yung basura. Ah, ganun ba? Gusto mo bang lumabas tayo mamayang hapon? Pag-iyaya ng binata. Saan naman tayo pupunta? Nakangiting tanong ni Gina. Sa mall lang naman. Gusto mo bang sumakay tayo ng train? Namiss ko na kasing sumakay sa roller coaster eh. Bata pa lamang ako noong huli akong nakasakay doon. Ngayon naman ay ikaw ang gusto kong makasama. Natawa naman ang babae habang nagsasabi ng, alam mo na ngang may phobia ako diba? Tapos niyayaya mo pa ako sa ganyan. Napakamot ulo naman si Jornel. Ah, ganun ba? Sa pagkakaalala ko kasi, ay sa apoy ka lang may phobia eh. Ay, nabanggit ko na naman. Ikaw kasi. Matawa-tawang pahayag ni Jornel. Nagpipiro lang naman ako. Ayos lang. Sige, sasama ako. Malugod na pahayag ni Gina. Yun nga ang nangyari. Nag-roller coaster silang dalawa. Hanggang sa naglakad-lakad naman na sila sa mall. Doon ay marami silang pinag-uusapan. Ang iba roon ay patungkol sa buhay pag-ibig.
Si Jornel kasi ang nagbukas ng usapan na iyon. Handa ka na bang magmahal, Gina? Tanong ni Jornel. Napahawak naman sa dibdib si Gina habang nagsabi ng, nakakagulat naman yung tanong mo. Siyempre hindi pa, nag-aaral pa ako eh. Kung sa bagay, tama ka naman, hindi dapat madali ng pag-ibig. Dahil dito ay napangiti ang dalaga. Sa totoo lang, pangarap ko rin namang magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi pa sa ngayon. Marami pa akong dapat na maabot sa buhay. Pero balang araw ay gusto kong magkaroon ng makakasama. Abay mahirap mamuhay ng mag-isa, no? Kung naranasan mo ng maging ulila, ay maintindihan mo ako. Sambit ni Gina. Kaya naman masisilayang napangiti ang binata. Natuwa ito sa kanyang narinig. Palagay niya ay mukhang may pag-asa siya sa puso ni Gina. Pagkatapos ng pamamasyal nila, ay umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Hinatid pa nga nito si Gina. Samantala kinabukasan sa trabaho, ay hindi mawala-wala sa isipan ng dalaga si Jornel. Paano ba naman kasi, naging masaya siya sa pamamasyal nila noong nakaraang gabi. Kaya hindi niya makalimutan ang binata at pati na rin yung tinatanong nito sa kanya. Sa totoo lang, ay gusto niya sanang sagutin na gusto niya ng magkanobyo. Pero napagtanto niya na kailangan niya na munang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kasi niyang makaahon sa kahirapan at makapagpatayo ng sariling bahay. Ayaw niya naman kasi na habang buhay na lamang na nangungupahan. Masyadong magastos yun na kailangan ng buwan-buwan ng pangbayad sa renta. Kaya nga sinisipagan niya na lamang sa trabaho at nagbabakasakali siyang mapromote siya kahit na napaka-imposible. Paano ba naman kasi yung kumpanyang kanyang pinapasukan ay talaga nga namang walang promotion. Kung sakali man na hindi siya i-promote, ay mag-iipon na lamang siya ng pera. Nang sa gayon kapag hindi niya na kayang tiisin ang pagtatrabaho, ay magnenegosyo na lamang siya ng maliit. At pagkaraan nito, ay babalik siya sa pag-aaral. Ganyan lamang ang binabalak niya na mangyari sa kanyang buhay. Yan lang rin ang kanyang ambisyon. Samantala sa kabilang dako, si Jornel ay nagbabalak ng gumawa ng hakbang upang ligawan si Gina. Hindi niya na kasi matatagalan ang kagustuhan na sagutin siya nito. Sana naman ay sagutin mo na ako, Gina. Huwag kang mag-alala. Iibigin kita ng totoo. Ganyan ako magmahal. Wika ni Jornel habang humihigop ng kape. At noong maubos na niya ang nasa tasa, humiga na siya sa kanyang kama. Samantala nang matapos na rin ang trabaho ni Gina, ay umuwi na siya sa tahanan. Kailangan niya na ring magpahinga sapagkat naubos na ang lakas niya sa pagtatrabaho. Sa kanya naalala na bukas na nga pala ang birthday niya. Sa sobrang pagkabisi sa buhay ay hindi siya nakapaghanda o kahit man lamang nakapag-imbita ng mga kaibigan. Kaya't naisipan niya na lamang na wag nang pagkaabalahan pa ang araw na iyon. Tutal ay lilipas rin naman iyon. At isa pa, gastos lang rin iyon dahil kinakailangan niyang magtipid. Kaya ayaw niyang gumastos para lamang sa pang-isang araw na kaligayahan at saka may pasok pa siya kinabukasan. Ayaw niya nang umabsent dahil gusto niyang magpakitang gilas sa kanilang amo. Sa kanyang matinding pag-iisip ay dinalaw na nga rin siya ng antok hanggang sa siya ay makatulog na. Kinabukasan ay nagising na lamang siya sa mga sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Nang buksan niya ito, ay nagulat na lamang siya nang makitang si Jornel ito. Kasama nito ang mga magulang nito. Nakakagulat ka naman, Jornel. O tito, tita, napasadya rin po kayo? Nakakahiya naman po sa inyo dahil hindi pa ako nakakapaghilamos. Bagong gising lang po kasi ako eh. Aba, may dala pa kayong mga kasirola. Nakangiting bati ni Gina at pinapasok niya na nga ang tatlo. Napangiti si Aling Beth. Huwag kang mag-alala, iha. Maganda ka pa rin naman kahit bagong gising ka. Narito kami para i-celebrate ang birthday mo. O nagluto pa kami ng masarap na pagkain, no? Teka, paano niyo po nalaman na birthday ko ngayon, tita? Wala naman po akong nababanggit po sa inyo. Nakangiting pahayag ng dalaga. Biglang sumabat naman si Mang Nestor. Ang anak namin, iha, si Jornel. Paano ba naman kasi ay ni-stalk niya ang account mo at nakita niya na ganitong araw ang birthday mo. Napatingin si Gina sa namumulang mukha ng lalaki. Oo, ako nga ang may pakana nito.
Happy birthday, Gina! Sambit ni Jornel habang nakangiti. Natawa naman si Gina habang nagsabi ng, mabuti na lang ay tama ang information sa FB account ko. Maraming salamat, Jornel ha. Maraming salamat rin po, tito at tita. Pahayag ng babae. Pero may pasok pa po ako ngayon eh. Dagdag ni Gina. Biglang nagsalita si Aling Beth. Nabanggit ni Jornel sa amin na wala ka pang absent sa trabaho kahit isa. Bakit hindi mo subukan na mag-leave muna kahit ngayong araw lang, iha? Total ay araw naman ang kapanganakan mo. Huwag puro trabaho at baka magkasakit ka niyan. Alalahanin mo na ang lahat ng masipag ay kailangan ring magpahinga para may lakas rin sila upang harapin ang mga susunod na trabaho sa mga susunod na araw. Kaya tara na, i-celebrate na natin ang mahalagang araw na ito, iha. Yun ay walang iba kung hindi ang birthday mo. Napagtanto naman ni Gina na tama nga ang binanggit ng ginang. Naalala niya tuloy ang kanyang ina sa katauhan ni Aling Beth. Ganito rin kasi ito manalita at talaga namang walang pinagkaiba sa kanya. O sige po, absent po ako ngayon. Ite-text ko na lamang po ang boss ko. Pagkatapos nun, ay sabay-sabay na po tayong kumain. Maraming salamat po talaga dito ha. Sobrang na-appreciate ko po ito. Sambit ni Gina. Napangiti si Jornel habang nagsabi ng, sige Gina, pero bago yon ay kailangan ko munang bumili ng cake para sa'yo. Hindi kasi kompleto kapag wala yon. Oops, huwag kang tatanggi ha. Huwag ka nang mag-abala pa, Jornel. Nakakahiya naman. Sobrang dami na nga nito eh. Kakasabi lang na huwag tatanggi eh. Sige ka, sasama ang loob ko sa'yo. Saka minsan lang naman to. Napangiti si Gina at makikita ang pamumula ng kanyang muka. Makulit ka ha. Okay, sige na nga. Maraming salamat ha. Sige po, tito at tita. Pumunta na po tayo sa kusina at ihahanda ko na po ang mga pagkain. Ilalagay ko po sa mga plato. Sambit ng babae. Nang makaupo na sila sa upuan, may bagay na natanong si Mang Nestor. Teka, ano nga pala ang trabaho mo, iha? Pwede bang malaman? Pero ayos lang naman kung hindi mo sasabihin dahil karapatan mo yan, iha. Napangiti naman ang dalaga habang nagsabi ng, wala pong problema, tito. Isa po akong sales lady sa mall. 1 taon pa lamang po ako nagtatrabaho roon. Ibig sabihin nakatungtong ka na rin ng college? Anong year mo na bago huminto? Tanong sa kanya ni Mang Nestor. Nakatungtong po ako ng 2nd year college. Huminto po ako para makapag-ipon at para makabayad po sa renta. Saka na po ako magpapatuloy sa pag-aaral. Tugon ni Gina. Ganun ba, iha? Oo nga naman. Saka mahirap rin mang working student, no? Magkakasakit ka lang yan nang dahil sa labis na pagod. Kaya ang masasabi ko lang ay tama ang naisip mo na yan. Pahayag ni Aling Beth. Kaya naman napangiti na lamang ng matamis si Gina. At nang dumating na nga si Jornel at matapos hipa ng cake, ay nagsalo-salo na sila. Dito napagtanto ni Gina na talagang masarap magluto si Aling Beth. Mahahambing niya ito sa isang biyasang chef. Pagkatapos ng kainan, ay nagpaalam na rin kaagad ang mag-asawa. Si Jornel na lamang ang naiwan roon. Ibig sabihin wala ka palang kaibigan maliban sa akin? Usisa sa kanya ni Jornel. Oo, Jornel. Pasalamat ka. At talaga nga namang nagustuhan ko ang ugali mo. Mula kasi noong pagkabata, ay hindi na ako naging palakaibigan. Iniisip ko kasi, natutoksoyin ako sa pagiging ulilang lubos ko. Kaya mula noon, ay naging ilag na ako sa mga tao. Nagsimula na rin hindi ako naging friendly. Wala nang magkaroon ako ng trauma. Kwento ni Gina. Napabuntong hininga naman ng lalaki. Mabuti na lang pala ay nakuha ko ang loob mo. Maraming salamat sa pakikipagkaibigan sa akin, Gina. Alam kong mahirap umalis sa kinakatakutan mo. Pero tignan mo, lumalabas ka na sa comfort zone mo. Natutuwa ako para sa'yo, Gina. At lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi na kaibigan mo. Willing kang tulungan sa lahat ng kinakatakutan mo. Teka, saang sementeryo pala nakalibing ang pamilya mo? Kung may libreng oras ka sa mga susunod na araw, isasamahan kita roon. Pakilala mo naman ako sa harap nila At gusto ko ring makilala ang mga mahal mo sa buhay. Dahil sa inihiyag ni Jornel, ay napatango na lamang si Gina. Tanda ng pagsang-ayon niya habang nakangiti siya sa binata. Matapos ang mahaba-habang kwentuhan rin nila,
Nagpaalam na rin si Jornel sa kanya noong hapon na yon. Pero bago yon, may iniabot sa kanya ang binata ng isang regalo na nakabalot pa. At noong sumapit ang gabi, dito na napagpasya ng dalaga na buksan ito. Ano kayang regalo ang ibinigay niya sa akin? Halos kasing laki na ito ng libro ah. Sandali at bubuksan ko para malaman ko. Payag ni Gina sa sarili at nagsimula na nga siyang buksan ito. Nanlaki ang mga mata niya sa bagay na kanyang nakita. Isa itong libro na paborito niyang author at meron pang kalakip na maliit na box. Paano niya kaya nalaman na paborito kong writer ang libro na madalas kong basahin? Siguro ay nag-i-stock siya sa account ko. Natatawa niyang sabi. Bakit naman kasi hindi niya ako ina-add? Hindi kaya nahihiya siya? Teka, ano naman itong maliit na box na ito? Teka nga, at mabuksan ko rin. Nang buksan niya ito, ay nanlaki ulit ang kanyang mga mata dahil isa itong napakagandang necklace. At base sa nakikita niya, ay mamahali ng necklace na ito. Kaya naman natuwa siya ng sobra sa mga regalo nito. Agad niyang tinawagan ang binata at nagpasalamat dito. Naku, walang anuman yun, Gina. Birthday mo eh. Kaya tinitiyak ko lang na magugustuhan mo ang regalo. Payag ni Jornel. Paano mong nalaman yung paborito kong libro? Nang istokano? Gaya ng sinabi ng papa mo? Huwag ka nang magkaila. Batawa-tawang payag ni Gina. Oo eh. Siyempre para malaman ko ang gusto mo. Teka, bakit hindi mo ako ina-add? Tanong ni Gina. Ayaw ko naman kasing sabihin mo na masyado akong pa-close. Natawa ulit si Gina. Baliw, magkaibigan tayo at wala namang masama roon. Maraming salamat, Gina. Sige, mamaya i-add kita. Sambit ng lalaki. Kaya naman noong matapos ang tawagan nila, yun naman ang bagay na ginawa ni Jornel. Agad naman siyang inaccept ni Gina. Kaya naman mula noon ay nagkakachat na silang dalawa. Marami silang napag-uusapan. Hanggang sa dumating ang araw ng day off ni Gina. Nagpunta sila sa sementeryo upang dalawin ang kanyang pamilya. Pero bago yon, ay bumili muna sila ng kandila at bulaklak at ng mga paboritong pagkain ng mga ito. Alam mo, Gina, dito rin nakalibing ang lola ko. Payag ni Jornel. Ganun ba? Huwag mo sanang mamasamain pero ano ang ikinamatay niya? Tanong ng dalaga. Dahil sa katandaan na rin at may sakit siya sa puso kaya inatake siya. Alam mo, halos yun na rin ang nagpalaki sa akin eh. Noong pareho pang nasa abroad ang mga magulang ko. Ganun ba? Kung saan man siya naroon, tiyak na nasa mapayapang lugar na ang lola mo. Siya nga pala, maraming salamat sa pagsama sa akin ha. Walang anuman yun. Gusto ko rin kasing dalawin ang mga magulang mo at kapatid. Ito na ba yung libingan nila? Tara na, bago natin alayan ang kandila at bulaklak, ilinisin muna natin. Payag ni Jornel. Yun naman ang bagay na kanilang ginawa. Matapos nilang maglinis at nang magsindi na sila, ay nagkwentuhan na sila sa tabi ng nicho. Napag-usapan nila yung dinaos na birthday ni Gina kahapon. Alam mo, noong nandun si Tito at Tita, parang nagkaroon ulit ako ng pamilya. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Bumalik ang saya ko gaya noong nabubuhay pa sila. Sambit ni Gina. Nako, ayos lang na ituring mo na ring mga magulang ang nanay at tatay ko. Mababait rin sila. Kaya nga minsan ay napagbibigyan rin nila ang bisyo kong paninigarilyo. Pero palagi naman nila akong pinapaalalahanan patungkol sa kalusugan ko. Tugon ng lalaki. Itigil mo na ng tuluyan ang bisyo mo ha. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo sina Tito at Tita. Napangiti si Jornel habang nagsasabi ng, dahil sa kagustuhan mo na magbagong buhay ako, ay gagawin ko para sa'yo. Napangiti na rin si Gina at hindi matago-tago ang pamumula sa kanyang pisngi. Dapat lang, dahil malaki ang chance na magkasakit sa baga ang nakakalanghap ng uso kaysa sa mismong naninigarilyo. Kung hindi mo ititigil yan, lalayuin kita at tatapusin ko na ang pagiging magkaibigan natin. May halong pagbibirong sambit ni Gina. Oo, tatandaan ko yan. Sambit naman ni Jornel. Dahil dito ay napangiti na lamang si Gina. Pagkatapos nito ay nilisan na nila ang sementeryo. Nagiiya kasi si Jornel na kumain sa restaurant. Kaya naman pumayag na ang babae. May plano kasi si Jornel. Iyon ay ang magtapat ng pag-ibig sa dalaga. Gina, alam kong may bala ka pa namang mag-aral. Pero
pwede ba naman ligaw na ako sa'yo? Noong una pa lamang kasi kitang makilala, ay meron na akong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Kaya kung pwede lang sana baka naman. Napatitig si Gina kay Jornel. Maya-may meron siyang nabanggit dito. Pwede naman, pero hindi ko masasabi kung kailan kita masasagot Diyan masusukat ang kasipagan mo at pagtsatsaga sa akin. Nasa akin na ang kasagutan. Kung sasagutin ba kita base sa iyong mga pinapakita. Napangiti ng malawak si Jornel habang nagsasabi ng, natutuwa ako na marinig ko mula sa iyo yan, Gina. Oo, magtsatsaga ako sa iyo at hindi kita susukuan. Kahit gaano pa katagal, ay hintayin ko basta't may magandang resulta rin sa bandang huli. Dahil dito, ay napangiti na rin ng matamis si Gina at nagpatuloy na sila sa kanilang kinakain. Matapos ang pagkain nila sa restaurant, inihatid pa siya ng binata sa apartment. Kahit papaano, ay sumaya naman si Gina ng araw na iyon. Hindi siya nagsisisi na pinayagan niyang manligaw ang binata. Nakikita naman niya ang potensyal nito at hindi niya may kakaila na may pagtingin na rin siya sa lalaki. Hinihiling niya na sana ay hindi ito subuko sapagkat talagang bibigyan niya ito ng pagsubok. Pero dumating ang araw na tapos na ang bakasyon ni Jornel. Ibig sabihin, ay kinakailangan na nitong bumalik sa Maynila upang mag-aral. Maayos naman itong nagpaalam sa kanya. At kung may oras, ay nagpapadala ito sa kanya ng mensahe sa messenger. Noong bumalik na nga ito sa eskwelahan, ay nagkaroon na ito ng maraming kaibigan. Madalas ay nagpupunta sila sa mall at doon nagpipicture pa. May nakikita pa si Gina na kasama nitong mga babae. Inaamin niya na nagsiselo siya, pero batid niyang wala siyang karapatan. Paano ba naman kasi, ay magkaibigan lang naman sila. Naka-journal naman ang pagpapasya kung ipagpapatuloy pa nito ang panliligaw sa kanya o hindi na. Pero kung magdidesisyon nga ito ng ganoon, ay labis siyang masasaktan sapagkat umaasa siya na seryoso ito sa kanya. Pero kailangan niyang tanggapin kasi nga, magkaibigan lamang sila at wala silang relasyon. Pero hindi niya talaga maiwasan na masaktan sapagkat umaasa rin siya na ito na yung kanyang soulmate. Sino ba naman ang hindi masasaktan sa ganoon, hindi ba? Kaya naman umaasa siya na tutupad sa pangako si Jornel. Yun ay walang iba kung hindi ang hintayin siya kahit gaano pa katagal. Samantala, isang gabi ay nag-message si Jornel sa kanya. Kamusta ka na, Gina? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Pasensya ka na, abala kasi ako sa pag-aaral Sambit nito sa kanya. Ayos lang naman, Jornel. Nakikita ko naman na mukhang masaya ka na rin sa pag-aaral mo dahil marami ka ng kaibigan. Tugon naman ni Gina sa lalaki. Ayun ba? Makakasamaan ko lang yan sa paggawa ng thesis, Gina. Dahil dito, ay nakahinga ng maluwag si Gina. Kaya naman nawala ang kanyang pag-aalala na baka tuluyan na siyang kalimutan ni Jornel. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Mahirap ba? Tanong niya rito. Oo, hindi naman talaga madali ang pag-aaral. Pero para sa pangarap sa buhay, ay kinakaya ko kahit hindi madali. Kaya ikaw, Gina, hanggat bata ka pa, bumalik ka na sa pag-aaral Payag ni Jornel. Oo naman, alam ko yun, Jornel. Siya nga pala, pagkano ba ang tuition fee dyan sa Maynila? Tanong niya rito at binanggit naman ng lalaki. Nalaman niya na mas mura sa probinsya, kaya't dito na lamang talaga siya mag-aaral. Gusto niya rin kasing malapit sa kanyang tinutuluyan. Naging saglit lang naman ang chat nilang dalawa at agad na ring natapos. Noong bumili naman ng pagkain si Gina sa karinderya ni Aling Beth, meron itong bagay na nabanggit sa kanya. Kamusta ka na, Iha? Gusto mo ba ng mga libro? Makakabuti yun sa'yo para kahit hindi ka pa nag-aaral ay mas madadagdagan ng kaalaman mo. Napangiti ng matamis si Gina habang nagsasabi ng, sige po, pero kanino po yun? Kay Jornel, Iha. Binili niya yung libro na yon noong first year college pa lamang siya at dahil hindi niya na yun ginagamit, ay bibigay ko na lamang yun sa'yo. Teka po, ipinagpaalam niyo na po ba sa kanya yon? Oo, Iha. Tumawag ako kanina sa kanya. Ano pong sabi niya? Ipapamigay niya na lamang sa'yo yan dahil hindi niya na kailangan. Sige na, Iha. Pumasok ka na sa kwarto niya. Puro libro lang naman ang makikita roon Ito ang susi Dahil dito, ay tinanggap niya ang susi at pumasok siya sa dati nitong kwarto. Nakita niya na nga na may maliliit na shelves roon.
kung saan nakalagay ang mga libro. Labis siyang namangha sa kanyang nakita sapagkat meron roong college physics, mathematics, modern world, science technology society at marami pang iba. Kumuha siya ng naiibigan niyang libro hanggang sa may napansin siyang isang aklat na may nakaipit na bond paper. Kinuha niya ang bagay na iyon at sa kanya tinignan. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata sapagkat isa itong sketch. Mukha niyang nakaguhit roon. Nabatid niya na kay journal iyon sapagkat may pirma nito sa may bandang ibaba at may nakalagay pang petsa. Nalaman niya na ginuhit ito ng binata bago ito nagbalik sa Maynila. Dahil dito ay sobrang naantig ang damdamin ni Gina. Alam niyang mahirap i-drawing iyon sapagkat masyadong detalyado. Kuwang-kuwa nito ang details ng kanyang muka na akalain mong black and white feature lamang. Naisipan niyang kunin iyon para naman meron siyang remembrance kay Jornel. Sa loob-loob niya, ipapalaminate niya ito para hindi na malukot. At iyon naman ang bagay na ginawa niya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na bumisita ulit si Jornel sa probinsya. Una nitong binisita ay ang kanyang inuupahan hanggang sa makita nito ang kanyang ipinalaminate. Nakita mo pala ang gawa kong yan? Maraming salamat at nagustuhan mo ha. Nakangiti nitong payag sa kanya. Ayan ba? Oo, nagustuhan ko nga, Jornel. Maraming salamat ha. Natuwa lang kasi ako. First time lang kasi sa buhay ko na merong nagdrawing sa akin. Ganun ba? Matagal na akong nagdodrawing at ang mga kadalasan ginuguhit ko ay yung mga taong mahalaga sa akin, gaya ng pamilya ko at syempre ikaw, Gina. Dahil sa sinabi nito, ay bahagyang namula ang pisngi ng dalaga sa kilig. Sobra siyang naantig sa mga narinig niya. Maraming salamat, Jornel ha. Itinuturing mo na rin akong parte ng pamilya mo. Syempre naman, napakahalaga mo talaga sa buhay ko kasi gusto kitang maging girlfriend at makasama sa panghabang buhay. Dahil sa sinambit nito, mas lalong namula ang mukha niya. Siya nga pala, meron akong pasalubong sa'yo. Ano yun? Nakangiti niyang tanong. Hindi mo pa ba alam na yung paborito mong writer ay may bagong publish na libro? At ito yun. Naku, maraming salamat, Jornel. Sa sobrang busy ko sa buhay, nang dahil sa pagtatrabaho, ngayon ko lang nabalitaan. Alam mo, hindi ko pa nakikita ang mukha ni Leo's Heart. Paano ba naman kasi? Ay nagtatago lang siya sa kanyang pen name. Wika ni Gina habang iniabot ang libro. Napangiti si Jornel habang nagsasabi ng, Bakit? Gusto mo ba siyang makita? Paano na lang kung manligaw sa'yo si Leo's Heart? At nang makita mo siya na gwapo, sasagutin mo ba siya nang dahil sa siya'y idol mo? Samantalang ako ay tuluyan ng babaste rin. Natawa naman ang babae habang nagsasabi ng, Hindi ko alam. Nasa akin na lang ang desisyon kapag nakita ko siya. Grabe, nakakasama ka naman ng loob. Mukhang may pag-asa pa siya sa'yo kumpara sa akin ha. Matawa-tawang pahayag naman ng binata. Dahil dito, ay nagkatawanan na lamang sila. Marami pa silang napag-usapan. Christmas vacation na kasi, kaya bumalik ito sa probinsya. Matapos ang mahaba-haba nilang pag-uusap, ay nagpaalam na rin si Jornel. At kinagabihan naman, habang nagpapaantok, ay sinimulan na ni Gina na basahin ang libro. Nagulat siya nang makitang love story pala yun. Kadalasan kasi sa mga binibili niyang pocketbook ni Leo's Heart ay puro horror story dahil iyon ang nakahiligan niyang basahin. Kaya naman sinimulan niya na itong basahin. Unang chapter pa lamang, napansin niya na may pagkakahawig ito sa kwento ng kanyang buhay. Uli lang lubos na ang babae at may isang lalaki na sumubok na manligaw sa kanya. Ang lalaking ito ay masyadong seryoso sa kanya. Ginagawa nito ang lahat para lamang mapasagot niya ito. Pero nararamdaman raw ng lalaki na may pag-aalinlangan sa puso ng dalaga. May trauma ito sa pagkawala ng pamilya. At paano na lamang kung bigla na lamang ring mawala sa buhay ng dalaga ang binata. Siyak na madadagdagan ng trauma nito. At kahit kailan, ay mas pipiliin na lamang na maging mapag-isa. Mas masakit kasi ang masanay sa isang tao at bigla na lamang itong mawawala. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Gina. Labis siyang nakaka-relate sa istorya ng dalaga sa kwento. Ganon na rin kasi ang kanyang dahilan. Kaya niya matagal na sagutin si Jornel ay sinusubukan niya ang katatagan nito. Siya kasi nawala ng masasakit pa na kapag sinagot niya na ito at nang magtagal na sila
ay baka bigla na lamang itong mawala. Mawawala at iiwanan ulit siya na nag-iisa. Gusto niya kasi na may makakasama ng permanente na panghabang buhay. Naisip niya na kaya may pagkakahawig ang istorya ng buhay niya sa kwento. Bago ito binili ni Jornel, ay binasa muna nito bago iregalo sa kanya. Napangiti si Gina at naisip na nagpapa-impress ang binata sa kanya. Sa totoo lang, ay talaga namang na-impress siya. Maganda ang kwento pero agad na siyang inantok. Kaya yung chapter 3 ay bukas na ng gabi niya na lamang babasahin. Isa pa, maaga rin kasi ang pasok niya sa trabaho, kaya dapat ay maaga siyang gumayak. Itinabi na niya ang libro sa kanyang higaan, pero sa safe na lugar para hindi ito malukot. Samantala kinabukasan, dumating ang hindi inaasahan. Kung saan ay noong bumili ulit siya ng ulam kay Aling Beth, ay makikita niya roon si Jornel. Siyempre, karaniwan na makikita niya ito roon. Pero nasilayan niyang nagtitipa ito ng laptop sa mesa. Mukhang may sinusulat ito roon. Tila hindi rin siya nito napansin, kahit binati niya ito. Nang batiin niya ito, ay medyo nagulat na lamang ito. Ikaw pala, Gina. Hindi kita kaagad napansin ah. Kumakamot-kamot na ulong pahayag ni Jornel. Natawa naman ang dalaga habang nagsasabi ng, "Paano kasi? Tutok na tutok kasi ginagawa mo. Ano bang ginagawa mo dyan? Mukhang nagsusulat ka ata." "Oo nga, nagsusulat nga ako. Pero wag mo na lang itong pansinin, Gina." Nahihiyang pahayag ng binata. Agad na sumabat si Aling Beth. "Alam mo, Iha, nagsusulat yan para sa..." Agad na naputol ang sasabihin sana nito nang sumabat ang binata. "Ma," agad namang sumenyo si Aling Beth na parang nagsasara ng zipper sa kanyang bibig. Dahil dito ay napataas naman ang kilay ni Gina. Labi siyang nagtataka sa inasta ng mag-ina. "Huwag mo na lang intindihin yung sinabi ko, Iha." "Okay po. Sige po, mauna na po ako ha." Magalang na pamamaalam ng dalaga. "Mag-ingat ka, Iha. Ano kaya yung tinatago nila sa akin? Siguro importante yon, kaya sinesikreto sa akin." Nagtatakang tanong niya sa sarili habang naglalakad na pauwi. Hindi kaya siya yon? Dagdag pa niya. Samantala dumating na ang isang pagkakataon kung saan ay natapos na niya ang pagbabasa ng libro. Bakit book lamang ito? Kahit natapos niya na ang pagbabasa sa loob lamang ng isang linggo. Nalaman niya sa bandang huli na nagtago lamang ng katauhan ng bidang lalaki. Sa una ay mahirap lamang ang lalaki. Ngunit dahil sa pagtanggap ng babae sa katayuan nito at noong magsumikap ang binata, ay nagtagumpay ito sa buhay. Natanggap rin nito ang pagbabalat kayo nito dati. Napatawad nito ang lalaki. Meron naman kasing magandang dahilan ng lalaki, kaya nito itinago iyon. Sa bandang huli, ay namuhay ng payapa ang dalawa at naging matagumpay sa buhay kapiling ang kanilang mga anak. Samantala, sa ibang dako, habang nagtitipa ng mga letra si Jornel sa kanyang laptop, ay napabulong siya sa kanyang sarili. Sana'y matapos ko na kaagad ang novelet na ito hanggat bakasyon pa para may regalo ko kay Gina. Ngayon ay itatago ko muna ang sarili ko sa kanya na ako si Leo's Heart. Lingid sa kaalaman ni Gina na bukod sa artist ay writer rin itong si Jornel. At sa katunayan, ito ang sideline ng binata para lamang makapag-aral siya. Kaya naman nakapagpapatuloy siya sa pag-aaral kahit napakamahal ng tuition fee. Samantala mas lalo lamang humanga si Gina kay Leo's Heart dahil sa napakagandang kwento nito. Sa lahat na ata ng ginawa nito, yung latest na gawa nito ang pinaka nagustuhan niya. Kaya hanggat maaari lamang, para sa kanya, ay hinihiling niya na makita niya ang mukha ni Leo's Heart. Malakas kasi ang kutob niya na gwapo ito. Siguro ay kasing gwapo rin ni Jornel. Hindi kaya isa lang rin kayo? May pagdududang tanong niya sa kanyang sarili. Dahil dito, ay napaisip na lamang rin siya na baka ganoon nga. Baka nagtatago lamang ito ng pagkatao gaya ng nabasa niya sa kwento. Kaya iimbestigahan niya kung tama nga ba ang kanyang hinala. Kung dapat bang sagutin na si Jornel sa oras na malaman na si Leo's Heart nga ito. Bukang dapat na rin kasing sagutin ng binata sapagkat masigasig naman ito sa panliligaw sa kanya. Isa pa ay may nararamdaman na rin naman siya para rito. Ang pakiramdam na higit na isang kaibigan. Samantala, dumating ang araw na naisipan ni Gina na tumigil na sa pagtatrabaho sapagkat may ipon naman na siya. Nagpasya na lamang siya
na magnegosyo na lamang at ang mga kinikita niya sa tindahan, iyon ang ipangtutustos niya sa pag-aaral. Dito niya napagtanto na masarap pala ang may natututunan araw-araw. Nanghihinayang nga siya sa mga taon na hindi siya nag-aral. Kung tinapos niya lamang noon ang kanyang pag-aaral, tiyak na may maganda na siya ngayong trabaho na may malaking kinikita. Hindi na sana siya nagtitiis sa kakarampot na sweldo. Napagtanto niya na ang pagsisisi ay palaging ang nasa bandang huli lamang. Hindi ito palaging nasa unahan. Pero inaamin ni Gina na mahirap nga namang mag-aral. Totoo ang nasabi ni Jornel. Pero sa loob-loob niya ay kailangan niyang magtiyaga para makapagtapos siya sa pag-aaral. Kahit magsunog pa siya ng kilay, ay kanyang kakayanin. Makapagtapos lamang siya. Noong nag-aaral na nga si Gina, ay bumalik na rin sa pag-aaral si Jornel. Nagtungo na ulit ito sa Maynila. Bumalik ang senaryo kung saan ay sa messenger na lamang sila nag-uusap. Magpahanggang sa ngayon, ay hindi pa rin sinasagot ng dalaga ang binata. Napagtanto niya na mas mabuting subukan ng katatagan ng binata at huwag basta-bastang magpapadala sa bugso ng damdamin. Hanggang sa isang araw ay meron ulit libro na iniregalo si Jornel sa kanya. Isa na naman itong love story na isinulat ni Leo's Heart. Grabe naman, bakit palagi kang updated kay Leo's Heart? Inuunahan mo pa ako Pero maraming salamat ulit Nakangiting payag ni Gina kay Jornel. Walang anuman yun. Siyempre para sa'yo palagi dapat akong updated kay Leo's Heart. Dahil dito ay napangiti ang dalaga. Kamusta na nga pala ang pag-aaral mo? At kailan mo ba ako sasagutin, Gina? Tanong ng binata. Ayos lang naman, Jornel, kahit mahirap. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre kailangan mong magtiyaga. Matawa-tawang pahayag ni Gina. Dahil dito ay natawa na lamang ang lalaki. Oo, yun nga ang gagawin ko. Hindi ako susuko sa'yo, Gina. Napatango na lamang ang dalaga. Kinagabihan, muling binasa ni Gina ang istorya. Nalaman niya na may pagkakahawig na naman sa kanya ang kwento. Ang bida ay babae na pilit na tinutuklasan ang pagkatao ng taong gusto nito. Pero sa kasamaang palad ay hindi nito matuklas-tuklasan. Kaya naman kinumpronta niya na lamang ang kasalukuyang manliligaw. Kung kilala rin ba nito ang taong pinakahangaan niya. Nagulat siya nang sumagot ito na siya raw yun. Iisa sila. Dahil dito ay napangiti si Gina. Mukhang sigurado na siya na si Jornel nga ang nasa likod ni Leo's Heart. Samantala noong sumunod na gabi ay nagulat siya nang biglang nag-brownout. Dahil dito ay nakaramdam siya ng takot sapagkat sobrang dilim. Hindi naman siya pwedeng magsindi ng kandila dahil nga siya ay may phobia roon. Dahil dito ay nanalangin na lamang siya na sana ay magkaroon na ng kuryente. Pero makaraan ng isang oras ay hindi nangyari ang bagay na yon, kaya't naipaiyak na lamang siya. Para sa kanya ay nakakatakot ang pusikit na dilim kapag nag-iisa lamang. Para siyang isang bulag. Kaya naman umiyak na lamang siya ng umiyak. Dito niya napagtanto kung gaano kahirap mamuhay ng nag-iisa. Kaya naman nanalangin na lamang siya na sana ay magkaroon na ng ilaw. Tila dininig ng Diyos ang kanyang hiling. Narinig niya ang boses ni Jornel sa labas ng bahay. Gina? Gina, okay ka lang ba dyan? Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong nito sa kanya. Oo, Jornel. Gusto kong tulungan mo ako. Umiiyak na payag ni Gina. Kung ganun, papasok na ako dyan Sambit ng binata. Saan ka naman dadaan? May gate at nakasara pa ang pintuan. Aakit ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nakakit nga si Jornel at nang makapasok na sa gate ay kumatok ito sa pintuan. Gina, buksan mo ang pinto. Kung wala kang makita, kumapa ka lang at sundan mo ang boses ko. Yun nga ang ginawa ng dalaga hanggang sa tuluyan niya nang ang buksan ng pintuan. Nakita niya si Jornel na may hawak-hawak na flashlight. Brownout pa ngayon pero siguradong mamaya ay magkakaroon na rin ng ilaw. Sa ngayon, itong flashlight na lang muna ang gagawin nating parang ilaw. Alam ko kasing takot ka sa apoy kaya ito na muna. Pahayag ng binata. Maraming salamat, Jornel Teka, bakit ka napadaan dito? Kasi may pinuntahan kasi ako at saktong nag-brownout. Kaya huwag ka nang umiyak. Nandito na ako at kailanman ay hindi kita pababayaan. Nang dahil sa sinabi ng binata ay napangiti na lamang ang dalaga.
Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ng kuryente. Kaya dito na nakahinga ng maluwag ang dalaga. Maraming salamat talaga sa pagbabantay sa akin, Jornel. The best ka talagang kaibigan. Nakangiti ng pahayag ng dalaga. Walang anuman yun, Gina. Ikaw pa ba? Para sa iyo ay gagawin ko ang lahat. Dahil dito ay napangiti ng matamis ang babae. Sige na, pwede ka nang makauwi. Salamat talaga ha. Magpatuloy ka na rin sa pagsusulat, Leo's Heart. Jornel. Anong sabi mo, Gina? Nakangiting tanong ng lalaki. Wala. Huwag mo na lang pansinin yun. Dahil dito, ay napangiti na lamang rin ng matamis si Jornel. Pero sa totoo lang, ay narinig niya yon. Pagkuway nagpaalam na siya sa dalaga. Mukhang alam na ata ni Gina na ako si Leo's Heart. Walang problema sa akin kung ganun. At mas pagbubutihin ko pa ang pagsusulat ng mga kwento ko sa susunod. Wika ni Jornel sa kanyang sarili habang naglalakad papauwi. Samantala, noong wala na si Jornel, ay bumalik na sa kanyang kwarto si Gina. Ano kaya kung sagutin ko na si Jornel? Tanong niya sa sarili habang nagkakape at nakatanaw sa may labasan sa may bintana. Noong matapos na siyang magkape, ay binasa niya na naman ang libro na regalo sa kanya. Hindi siya kaagad dinalaw ng antok, kaya kaagad niyang natapos ang pocketbook. Wala talaga siyang masasabi sa galing ni Leo's Heart sa pagsusulat. Paano ba naman kasi? Mala fairy tale nga ang kwento, ngunit kung paano mamuhay ang bida at ang naging nobyo nito ay talaga nga namang malapit sa katotohanan. Hinihiling niya sa Diyos na sana ay maging ganon rin ang kanyang love life. Noong matapos niya na ang pocketbook, dito na siya dinalaw ng antok hanggang sa siya ay makatulog na. Samantala sa paglipas ng mga araw at buwan, naging maayos naman ang pag-aaral ni Gina. Ngunit dumating ang isang araw na naapektuhan siya at ang kanyang pag-aaral nang dahil sa kanyang natuklasan. Paano ba naman kasi? May bago ng pinagkakainteresang babae si Jornel at nakita niya iyon sa Facebook nito. Nakita niya na pinupusuan nito ang bawat upload na litrato nito. At hindi lang iyon, dahil mukhang close na close pa silang dalawa. May comment rin kasi si Jornel sa litrato nito. Hindi niya gaanong maintindihan ang pinag-uusapan nila. Pero may tinanong si Jornel na kung saan na raw ba. Hanggang sa marami na silang naging reply sa isa't isa. Nasa malayo na kasi si Jornel dahil bumalik na ito sa Maynila upang pumasok sa pag-aaral. Nalungkot ng sobra si Gina dahil sa kanyang natuklasan. At napapansin naman niyon ng kaibigan niyang si Marichu. Nagkaroon na rin kasi siya ng kaibigan sa universidad na pinapasukan niya. Bakit malungkot ka, friend? Siguro ay patungkol sa lalaki ano? May halong pagbibarong tanong ni Marichu. Natawa naman si Gina habang nisasabi ng, Sara, wala akong lalaki. Kung ganon, bakit ka nakapasangot? Tungkol ito sa manliligaw ko. Parang meron na kasi siyang pinagkakainteresan ng ibang babae. Payag ni Gina. Natawa naman ang kanyang kausap habang nagsasabi ng, Alam mo friend, mukhang ikaw yata ang Sara eh. Bakit ayaw mong sagutin kung ayaw mo pala siyang mawala sa'yo? Napabuntong hininga na lamang si Gina habang nagsasabi ng, Siyempre gusto ko siyang subukan, friend. Kung hanggang saan ba ang katatagan niya? Paliwanag ni Gina. Kailan mo ba siya sasagutin? Kapag matanda na kayo? Alam mo, friend, dapat subukan mo rin siyang sagutin. Ang pagbo-boyfriend naman kasi ay isang hakbang upang subukan o tignan ng isang lalaki kung talagang karapat-dapat pa siya sa'yo sa habang buhay. Hindi naman ibig sabihin na kapag nag-boyfriend ka na, ay mag-aasawa ka na. Maling pananaw yon. Bakit hindi mo siya subukan, friend? Kung hindi siya para sa'yo, edi iwalayan mo. Payo sa kanya ng kanyang kaibigan. Dito na pagtanto ni Gina na may punto naman talaga ang inihayag ng kanyang kaibigan. Tila niliwanagan ng kanyang isipan. Kaya noong sumapit ulit ang sem break at noong nagkaroon na ng pagkakataon na makausap si Jornel, ay sinulit niya na iyon. Jornel, meron ka na bang ibang pinagkakainteresan na babae? Kumpronta niya sa binata. Wala naman, Gina. Kung meron man akong pinagkakainteresan, yun ay walang iba kung hindi ikaw lang. Paliwanag dito sa kanya. Kung ganoon, sino si Moira? Tanong niya rito. Ayun ba? Pinsang Boko yun. Nagpapatulong lang kasi ako. Paliwanag ni Jornel. Medyo nakahinga ng maluwag si Gina matapos niyang marinig ang bagay na iyon. Hindi naman pala nililigawan niya ng binata at wala siyang dapat na pagsilosan dito. Teka,
Bakit mo natanong yan, Gina? Nagsiselos ka ba? Matawa-tawang tanong ng binata. Natawa naman si Gina habang nagsasabi ng, nagsiselos? Hindi no? Dahil dito ay nagkatawanan na lamang silang dalawa. Hindi akalain ni Gina na mayroon palang pinsan ng binata. Pero yung hangarin niya na dapat ay sasagutin niya na si Jornel ay bigla na lamang naudlot. Paano ba naman kasi? Napagtanto niyang parang ang bilis naman atang sagutin ng lalaki. Noong bumili ng pagkain si Gina kay Allenbeth, nasigurado niya na pinsan ito ni Jornel, ayon din sa Gina. Nawala bigla ang selos na nararamdaman niya. Samantala, dumating ang panahon na mararanasan ulit ni Gina na matroma. Nangyari ito nang makaenkwentro ulit siya ng apoy. Paano ba naman kasi? Habang naglalakad siya pauwi sa bahay, may nadaanan siyang bakanteng lote na mayroong nagsisika. Kitang-kita niya ang naglalakihang apoy. Dahil roon, ay bigla siyang nahilo. Nanghina ang kanyang tuhod, hanggang sa mawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising na lamang siya na nasa ospital na siya. At nakita niya na binabantayan siya ni Jornel. Jornel, anong nangyari sa akin? Bakit nandito ako sa ospital? Tanong ni Gina sa lalaki. Nawalan ka ng malay, Gina. Mabuti na lang ay nakita kita at napadaan ako roon. Ah, ganun ba? Paano kasi? May nakita na naman akong apoy. Ano kaya kung magpatingin ka sa psychiatrist? Alam mo, Jornel, naisipan ko na rin yan. Pero sige, ipipurse ako na magpatingin. Nang sa gayon ay malaman ko kung bakit ako sobrang natatakot sa apoy. Teka, kailan ako makakalabas dito? Tanong niya sa lalaki. Ang sabi ng doktor, kapag gising ka na raw. At ito nga, gising ka na. Ipagbibigay alam ko na ito sa kanya. Sambit ni Jornel. Hanggang sa tuluyan nang nakalabas ang babae, pinayuhan siya nito na magpatingin na nga sa doktor ng mga mental health. Hanggang sa ginawa naman na yun ng dalaga. Sa kanya nalaman na meron pala siyang kondisyon na tinatawag na phyrophobia. Ang phyrophobia ay isang kondisyon na kung saan ay nakakaranas ng panginginig, pagkabalisa, pagpapawis, at kung minsan ay pagkawala ng ulirat kapag nakakita ng maliit o malaking apoy. Nakukuha ito ng dahil sa masamang karanasan, ng dahil sa nabanggit na bagay. Samantala, kahit alam ni Gina na mapapagastos siya, sumasailalim pa rin siya sa therapy para lamang sa kanyang kagalingan. Gusto niya kasi na makaalpas sa ganitong klaseng takot at gusto niyang mamuhay ng normal. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nasasanay si Gina sa naturang apoy. May takot pa rin siyang nararamdaman pero nagagawa niya ng pakatitigan ito ng matagal. At labis naman siyang natutuwa sa nangyayari sa kanyang sarili. Paano ba naman kasi? Kahit papaano ay mayroon namang nangyayaring improvement. Dahil dito, medyo nawawala na ang pag-alinlangan niya na magkaroon ng boyfriend. Isang araw ay muli niya naman niyang nakausap ang kanyang kaibigan. Anong sa tingin mo, Marichu? Dapat na ba talagang gawin yon? Hindi ba masyadong maaga? Wika niya rito. Humingi siya ng payo sa dalaga. Bigla namang natawa ang kanyang kaibigan. Ano ka ba, friend? Hindi ako makapagdidesisyon kung hindi ikaw. Basta't ang may papayo ko lang sa'yo ay sundin mo na lamang ang binubulong ng puso mo. Dahil dito, ay napagtanto na lamang ni Gina na tama naman kasi ang payo ng kanyang kaibigan. Saka isa pa, sigurado na siya sa binata. Napakabait nito at masyadong maalalahanin sa kanya. Palagi itong present pagdating sa kanya. Ito na nga ang namimistulang niyang tagapagligtas. At isa pa, malakas ang katup niya na si Jornel at Leo's heart ay isa lamang. Matagal niya na palang hinahangaan ng binata, kaya hindi na siya mahihirapan pang mahalin ito. Sasagutin niya na sana si Jornel. Kaso nga lang ay nagkaroon ng malaking aberya. Paano ba naman kasi? Bumalik kagad sa Maynila ang binata. Ayaw niya naman itong sagutin sa pamamagitan lamang ng text message. Ang gusto niya ay sa personal ang kanyang pagsagot sa binata. Mas sincero yon at hindi yung nasa malayo ang tao. Samantala dumating ang pagkakataon kung saan ay bumalik na nga sa probinsya ang binata. Nakaramdam ng kaunting kaba ang dalaga kung paano sasabihin sa binata. Sa bandang huli ay nagkaroon na sila ng pagkakataon na makapag-usap. Anong pag-uusapan natin, Gina? Tanong ng binata. Tungkol ito sa pangliligaw mo. Seryosong pahayag ng dalaga.
Bakit? Babasterin mo na ba ako, Gina? Napatango naman ang dalaga habang nagsasabi ng, sinasagot na kita, Jornel. Dahil dito, ay gumuhit ang napakatamis ng ngiti sa labi ng binata. Naglulundag ito, sabay yakap sa kanya. Maraming salamat, Gina. Nagbunga na rin ang lahat ng pagtsitsaga ko. At sa wakas, girlfriend na kita. Gumanti na rin ng pagyakap ang dalaga. Deserve mo naman talagang sagutin dahil napakabait mo sa akin at nagpakita ka sa akin ng determinasyon. Samantala, habang yakap ni Gina si Jornel, ay nararamdaman niya na parang umiinit ang katawan nito. Hindi nagtagal, hindi na pangkaraniwang init ang nararamdaman niya. Para na siyang napapaso at tila humahawak sa kumukulong takuri. Napabitaw siya sabay tulak sa binata. Nalaki ang kanyang mga mata nang mamataan niyang umuusok ang buong katawan nito. Unti-unti na rin nagkakalamat ang buong balat nito na para bang nabibitak na semento hanggang sa biglaang sumilab ang apoy sa buong nitong katawan. Napasigaw na lamang sa sindak at gulat si Gina habang titig na titig kay Jornel. Hindi na ako magtatagal, Gina. Hindi na ako magtatagal. Umiiyak na payag ni Jornel habang pilit siya nitong inaabot. Hindi nagtagal, mas lumaki ang apoy sa buo nitong katawan hanggang sa naging uling na lamang ang katawan nito at tuluyan nang naging abo na kumalat sa hangin. Jornel! Umiiyak na payag ng dalaga. Samantala, napabalikwas na lamang ng bangon si Gina habang humahangos-angos. Tinignan niya ang oras sa cellphone. Nalaman niya na alauna pa lamang ng madaling araw. Ay nako, isa lang palang bangungot. Akala ko totoo na. Masyado akong pinakaba ng masamang bangungot na yon. Sambit niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Kaso nga lang, ay sobra siyang nagulat sa eksenang nakita. Si Jornel ay nakabigtiroon habang nasusunog ng buhay. Gina, hindi na ako magtatagal. Hindi na, wika ni Jornel habang nilalamon ng apoy. Dahil dito, ay napatili na lamang sa takot ang dalaga. Hindi nagtagal, ay napabalikwas na naman siya ng pagbangon habang humahangos. Sinampal-sampal niya ang kanyang sarili at medyo nasakta naman siya. Kit na pagtanto niya na nasa realidad na siya at hindi na siya talaga nananaginip. Dahil dito ay bumangon na siya para magtungo sa kusina upang uminom ng tubig hanggang sa makainom na nga siya ng tubig. Bakit kaya ako nananaginip ng ganon? Ano bang ibig sabihin nun? Takang tanong niya sa sarili. Hindi na siya natulog pa at baka managinip na naman siya ng masama. Kaya ang ginawa niya na lamang ay nanood siya ng TV sa salas habang nakikinig ng radyo. Ginawa niya yon hanggang sa mag-umaga na. Samantala, napagtanto ni Gina na hindi pa pala nakakauwi sa probinsya si Jornel. Parte lang rin pala ng panaginip niya yung nakauwi na ito sa lalawigan. Pero siguradong sigurado na si Gina na sasagutin na niya ang binata sa oras na magtungo na ito sa probinsya. Susundin niya na ang payo ng kanyang kaibigan. Napagtanto niya na wala namang mawawala kung susubukan. Pero, ano ba talaga ang ibig sabihin ng panaginip na yon? Mamaya, pupunta ulit ako sa psychiatrist dahil malakas ang kutob ko na may kaugnayan nito sa trauma ko. Sambit niya sa sarili. Nang magtungo na nga siya roon, nalaman niya na parte rin pala iyon ang phobia niya. Mahilig pa rin kasi siya na mag-isip ng patungkol sa apoy, kaya naman nakakapanaginip siya ng ganoon. Dok, ano po ang gagawin ko para hindi na ako makapanaginip ng ganoon? Tanong niya rito. Simple lang ang kasagutan diyan. Huwag ka nang mag-isip pa bago matulog ng patungkol sa apoy. Kung maaari lang, ay kalimutan mo na ang masamang nakaraan mo patungkol sa apoy para hindi ka na makapanaginip ng masama. Ang panaginip kasi natin ay parte ng memorya o imahinasyon ng tao habang natutulog. Paliwanag ng doktor. Noong matapos niyang magpa-check up sa psychiatrist, parang hindi pa rin siya kampante na ganoon lang talaga ang ibig sabihin noon. Hindi na nga siya nakapasok sa universidad ng dahil lamang sa pag-iisip na iyon. Sa kanyang pagmumuni-muni, ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya kung sino ang tumatawag at nalaman niya na yung kaibigan niya pala ito. O Marichu, napatawag ka ata. Bati niya rito. Bigla namang natawa sa kabilang linya ang dalaga. Ikaw naman, Gina, parang wala ka sa sarili. Siyempre napatawag ako sa'yo dahil sobrang nag-aalala ako sa'yo. Teka,
Bakit nga pala hindi ka pumasok ngayong araw? May sakit ka ba? Wala akong sakit. Umabsent lang ako dahil nanaginip ako ng masama kagabi. Alam ko na maapektuhan lang ang maghapon ko. Kahit nagpasya ako na lumiban na lamang muna sa klase. Paliwanag ni Gina. Kinuwento niya nga sa kanyang kaibigan ang kanyang napanaginipan. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Tanong niya pa rito. Abay wala akong alam patungkol sa mga panaginip. Pero may kakilala akong isang manghula na tiyak na makakatulong sa iyo, Gina. Gusto mo bang pumunta tayo roon? Kapag tapos na ang klase namin, dadaanan kita dyan sa bahay niyo para naman masamahan kita papunta roon. Pag-iyaya ni Marichu. Sige, gusto kong dumulog sa sinabi mong manghula. Ang naging tugon na lamang ng dalaga. Hanggang sa mangyari na nga ang pagkakataon na yon. Pagsapit ng hapon, ay dinaanan siya ng dalaga. Saan nga ba kasi matatagpuan ang bahay ng manghula na yon? Medyo naiinip na pahayag ni Gina habang nakasakay na sila sa jeep. Basta, maghintay ka lang. Mamaya ibababa na rin tayo. Tugon ng kanyang kausap. Sa kanilang medyo mahaba-habang pagbabiyahe, sa wakas ay nakarating na rin sila sa isang payak na bahay. Dito natuklasan ni Gina na tiyahin pala ni Marichu ang manghula. Ang pangalan nito ay Aling Ursula. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo, Ineg? Pero kahit na wala ka pang nababanggit, alam ko ang pinunta niyo rito. Ito ay patungkol sa manliligaw mo. Tama ba? Namangha si Gina. Nalaman nga nito ang kanyang saloobin. Pero napagtanto niya na baka na-text na ni Marichu sa tiyahin niya kanina bago sila makarating sa tahanan nito. Pero kahit ganoon, ay sinakyan niya na lamang ito. Ganoon nga po, tita. Hanggang sa ikinuwento niya na rito ang buong pangyayari. Isa lang ang sagot ko sa bagay na yan, iha. Hindi naman sa kagustuhan ko na mangyari sa kanya yun, ha? Pero base sa nababasa ko sa baraha ko, mamamatay siya sa apoy. May balak siyang mag-apply sa PFP sa hinaharap. At yung binabanggit niya sa iyo sa panaginip na hindi na siya magtatagal, alam niya ang propesyon na gusto niyang pasukin. Alam niyang mapanganib ang bagay na yon. Ang ibig niyang sabihin na hindi na siya magtatagal ay nararamdaman niya na daraan lamang siya sa buhay mo. Pero ang pag-ibig niya para sa iyo, kahit sa kabilang buhay ay hindi magbabago, iha. Dahil sa narinig ni Gina, biglang nagbago ang timpla ng kanyang itsura. Ibinagsak niya ang kanyang mga palad sa mesa habang nagsabi ng, Hindi totoo yan, Aling Ursula. Hindi mamamatay sa apoy si Jornel. Hindi. Sigaw ni Gina. Maya-maya pa ay umalis na siya at tuwakbo papalayo. Papatunayan ko sa manghula na yon na nagkakamali siya. Tatawagan ko ngayon si Jornel at sisiguraduhin kong hindi ganoon ang propesyon na kukuhanin niya. Sambit ni Gina sa isip niya habang nagdadial sa cellphone. Maya-maya pa ay sumagot si Jornel sa kanyang tawag. O ikaw pala, Gina. Bakit napatawag ka? May problema ba? Kailangan mo ba ng kausap? Ayos lang naman ako. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yon? Kapag nakapagtapos ka na ba sa college, ano ang gusto mong maging trabaho? Nakakapagtaka naman ata, Gina. Nakapatawag ka para lamang dyan. Pero sige, sasagutin ko. Gusto kong maging isang bombero balang araw. Kaya kapag nakapagtapos na ako ng college, ay mag-a-apply ako sa BFP. Matapos marinig yun ni Gina, ay bigla siyang nahilo hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising na lamang siya na nasa ospital na lamang siya. Nakita niyang binabantayan siya ng kanyang kaibigan. Bes, anong nangyari sa akin? Tanong niya sa dalaga. Matapos mong magpahula kay tita, nagalit ka sa kanya at nag-walkout ka pa. Mabuti na lamang talaga ay sinundan kita. Nahimatay ka sa daan, Gina. Matapos itong marinig ng dalaga, saka na lamang niya naalala ang lahat. Pasensya ka na sinasta ko kanina, ha? Ayoko lang kasi na mangyari na hindi maganda kay Jornel. Kaya ako nagalit. Sabihin mo kay tita, ha? Humingi ako ng tawad. Nagsisising payag ni Gina. Napangiti naman sa kanya ang kanyang kaibigan habang nagsasabi ng, Naiintindihan ka ni tita. Normal na lang talaga sa kanya na may nagagalit sa kanya kapag nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi pa naman yun nangyayari. Hindi pa naman bombero si Jornel. Ang sabi ni tita, ang tanging pangontra lamang para maiwasan niyon ay ang kumbinsin siya na magbago na lamang ng trabaho na gustong kunin. Sa ganoong paraan mo lamang masasagip ang kanyang buhay. Siya nga pala, tinawagan ko si Jornel. Siguradong mamaya ay pupunta na yun dito.
Sobra kasi siyang nag-alala sa'yo nang maputol ang tawagan niyo. Teka, pinakailaman mo ang cellphone ko? Mataray na tanong ni Gina. Ano pa nga ba nahimatay ka? Siyempre nung nawalan ka ng balay, sinagot ko ang cellphone at sinabi ko kay Journal ang totoo mong sitwasyon. Nang dahil sa narinig, ay biglang namula ang magkabilang pisngi ni Gina. Paano ba naman kasi ay muli niya na namang makikita si Journal. Alam mo, Bes, naniniwala akong totoong manghula ang tita mo. Bakit mo naman nasabi, friend? Nag-walkout ka nga eh. Sambit naman ang dalaga. Sa una ay nagtututa ako, friend. At aaminin ko yon. Yung pagpasok natin sa bahay niya. At ang pagbangkit niya ng sadya ko ay nagtuta ako roon. Baka kasi tinext mo lang sa kanya ang patungkol roon. Pero nang masiguro ko kay Journal ang kagustuhan niyang maging isang bombero, doon ako naniwala sa kanya. Bigla namang natawa si Marichu habang nagsasabi ng, Tangi, wala akong binanggit kay tita. Nababasa kasi niya ang bulong ng puso at isipan mo, kaya nalaman niya yon. Pero huwag mong dibdibin ang sinabi niya. May pangontra pa naman, hindi ba? Yun ay ang kumbinsin siya na huwag nang maging isang bombero. Napangiti naman si Gina habang nagsasabi ng, yun nga ang bagay na gagawin ko. Samantala, makaraan ng ilang oras, ay dumating na nga si Journal. Dito na ulit sila nakapag-usap ng masinsinan. Kamusta ka na, Gina? Ano bang nangyari sa'yo? Sobra akong nag-alala kaya napauwi ako dito sa probinsya. Napangiti ng matamis ang dalaga habang nagsasabi ng, wala ito, Journal. Inatake lang ulit ako ng phobia ko sa apoy. Bigla namang sumabat si Marju. Friend, bakit ayaw mo nalang sabihin sa kanya ang totoo? Teka, meron ba akong dapat na malaman? Nagtatakang tanong ng binata. Nag-isip si Gina kung dapat niya bang sabihin iyon. Ngunit hindi nagtagal, ay nagpasya na siyang ikwento iyon sa lalaki. So ngayon, Gina, hindi mo na ba ako sasagutin? Dahil sa magiging bombero ako balang araw at mamamatay ako? Tanong ni Journal sa kanya. Alam mo, Journal, noong mabasa ko yung mga bagong libro ni Leo's Heart na regalo mo sa akin, nalaman ko na ikaw at siya ay isa. Hindi ba't sabi mo noon? Nagagawin mo ang lahat para lamang masagot kita at handa ka ring maghintay kahit gaano katagal. Napatango naman si Journal habang nagsasabi ng, oo, nabanggit ko nga yun. Siya nga pala, itinago ko lang sa iyo ang katauhan ko para lang mapasaya kita sa pamamagitan ng libro ko. Kung ganoon, ay meron akong kondisyon sa iyo. Ano yung kondisyon mo, Gina? Nananabik na tanong ni Journal. Sasagutin kita, pero ipangako mo sa akin na hindi ka mag-a-apply balang araw sa BFP o ang pagiging isang bombero. Ibang trabaho na lang, please. Yung hindi delikado at malayo sa apoy na kinakatakutan ko. Dahil sa kanyang hinihiling, ay bahagyang nag-isip si Journal hanggang sa meron na itong itinugon sa kanya. Alang-alang sa'yo, Gina. Sige, hindi ako magiging bombero. Basta't sagutin mo lang ako. Napangiti naman ng malawak ang dalaga habang nagsasabi ng, oo, sinasagot na kita. Tayo na. Boyfriend na kita. Dahil dito, ay napangiti ng matamis si Journal. Tuwang-tuwa siya at napahawak sa kamay ni Gina. Halos mamatay-matay naman sa kilig si Marichu at napapasana all na lamang. Tinupad nga ni Journal ang kagustuhan ni Gina. Noong nakapagtapos na sila sa pag-aaral, ay naging HR na ang binata. Samantalang siya ay nagtatrabaho sa bangko kasama ang kanyang kaibigan. Sa tulong ng kanyang nobyo na ngayon ay asawa niya na, ay unti-unti ngang nakalimutan ni Gina ang trauma sa apoy. Naging matapang na babae na siya mula nang magkaroon na sila ni Journal ng 3 mga anak. Nagagawa niya ng harapin ang kanyang takot dahil na ipagluluto niya na rin ang kanyang pamilya ng masasarap na pagkain. Sa ngayon, ay nagsusulat pa rin ng kwento si Journal at ipinapapublish niya ito para gawing isang libro. Sinusuportahan naman ni Gina ang asawa sa talento nito. Basta't napakasaya ngayon ni Gina dahil niligtas niya ang asawa sa kapahamakan. Kung naging bombero man ito, naniniwala rin si Gina sa mga manghuhula. Kaya masaya siya na nailigtas ang kanyang asawa at pinoprotektahan ang kanyang pamilya ng nag-iisang Panginoong Diyos.